Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Belisa. 30 anyos. Mayroong asawa at isang anak na parehong nasa Pilipinas. At isa akong OFW na nagtatrabaho bilang isang admin assistant dito sa Dubai. Hindi naging madali ang buhay ko sa ibang bansa. Kahit sabihing nagawa ko namang mapunan ang pangangailangan ng aking pamilya pagdating sa pera. Sabihin man kasing may trabaho ang asawa ko bilang isang machine operator sa gawing Pasay. Ngunit hindi iyon naging sapat dahil habang lumalaki ang anak namin ay mas tumataas din ang gastos namin para sa pag-aaral nito. Dahil nga hindi naman ito ang unang beses na sumubok akong makipagsapalaran sa ibang bansa, ay wala akong ibang choice kung hindi muling magtiis na malayo sa aking pamilya. Madalas akong naho-homesick, kung kaya't laking pasalamat ko sa tuwing nakakausap ko ang pamilya ko. Pero minsan, may mga pagkakataon ding natutulugan nila ako, marahil dahil pagod sa eskwelahan at trabaho ang mga ito. Oh, John, mabuti naman at pinayagan kang gumala ngayon ng boss mo. Tanong ko sa aking kumpare. Nang muli kaming magkita sa isang salo-salong hinanda ng mga miyembro ng Filipino community sa syudad na pinagtatrabahuhan ko. Isang beses sa isang linggo kasi kung magplano ang mga ito ng get-together. Pero lulubog lilitaw naman si John dahil minsan tinatambakan siya ng kaliwat ka ng kota ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi kong may date ako kaya pumayag. Ayos bang naging palusot ko? Sabi niya. Hindi pa man nakakawala ang tawa ko, pero mas nauna na nitong pinagtawanan ang sarili niya. Paano kapag hinanapan ka ng pruweba? May babae ka bang ipapakita? Tanong ko ngunit makahulugan lamang ako nitong tiningnan, tsaka ngumiti. Hindi ako nakaimik nang kinuha nito ang cellphone na nasa bulsa ng polo niya, tsaka mabilis na tumabi sa akin. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang ipakilala ko? Picture lang naman ang hihingin ng mga yun eh. Imposibleng hindi sila maniwala sa ganda ng kadate ko. Pambobola pa niya. Lihim na kinilig naman ako. Kahit ayaw ko sinabing yun ni kumpare. Kahit kasi sabihing may isa na akong anak, ay masasabi ko namang may laban pa rin ako kung pisikal na anyo ang pag-uusapan. Madalas ngang sinasabi ng mga taong nakakasalamuha ko na magkahawig daw kaming dalawa ni Marian Rivera. Morena lamang daw ako, habang maputi naman ang artistang inihahambing nila sa akin. Hindi naman sa nagmamayabang, pero kahit sabihing may dati akong operasyon dahil CS kong isinilang ang anak ko, ay napapalingon pa rin naman ang mga lalaki sa tuwing dumadaan ako sa kanila. Hindi pa rin kasi nawawala ang magandang korte ng katawan ko, katulad nung dalaga pa ako. Hindi ka naman magagalit, di ba Mari? Tsaka sisiguraduhin ko namang hindi makakarating kay kumpare ang picture na ito. Dagdag pa ni John bago muling tiningnan ang kanyang cellphone. Tsaka alam mo, walang panama ang mga babaeng gumagamit ng filter sa'yo, no? Imbis na mainis sa mga sinasabi nito, ay natawa na lamang ako. Alam ko kasing gumagawa lang si John ng paraan para kahit papaano ay makahinga ng konti sa nakaka-stress niyang employer. Sabi nga nila, swertihan dito kung mapupunta ka sa mababait na amo. Hindi lamang iyon para sa mga domestic helper nangyayari, kung hindi maging sa amin na mas piniling sumubok na magtrabaho sa mga mall at opisina dito. Laking pasalamat ko na lang nga at mababait ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kung kaya naman kahit minsan tambak ang trabaho, ay hindi ko naramdaman ang bigat ng mga ito
dahil masaya naman ako sa ginagawa ko. Basta huwag mo lang sasabihin sa kanilang pangalan ko. Alam mo namang masyado ng maliit ang mundo ngayon. Baka mamaya hanapin nila ako online at makita nilang may asawa at anak na ako. Balik Pinas talagang mangyayari sa atin kung magkataon dyan. Sumang-ayon naman ito at saka nangako sa aking mag-iingat siya. Oras na pinakita nito sa boss niyang totoong may kadate siya at kapwa Pinoy din to. Nagpatuloy ang kulitan naming dalawa matapos naming mag-boodle fight. Tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan naming nakikinig din sa usapan. Masasabi ko tuloy na kahit papaano ay naibsan ang lungkot na nararamdaman ko. Pero ang inakala kong saya ay napalitan ng lungkot nang mabasa ko ang chat mula sa aking asawa. Kaya naman pala kanina pa ring nang ring ang cellphone ko dahil pumunta pala doon ang nanay niya. Nangihiram daw ng perang pampatanim sa palayan. Napailing naman ako bago sumagot dito. Kailangan na ba agad? Hindi pa ako sumasahod. Sa katapusan din ang sahod mo, kaya wala ka rin pwedeng ipahiram sa kanila, di ba? Hinintay ko ang magiging sagot ng asawa ko, ngunit offline na ito. Siguro'y naging abala na siya sa biran ko, lalo na't gusto pa naman itong ine-entertain siya ng mabuti kapag pumupunta ng bahay. Maliban sa merienda, kailangan may dala rin tong pera pag uwi. Gustuin ko mang pahiramin to ngunit sa pagkakatanda ko ay sinama ko naman sila sa budget ko noong nakaraang buwan. Laking gulat pa nga ng mister ko nang sinabi ko ritong bigyan niya ng 5,000 ang nanay niya dahil medyo magaan naman ang budget namin ng buwan na yun. Isa ring dahilan kung bakit nadagdagan ko ang naitabi kong pera sa bangko na bala ko sanang gamiting pang negosyo oras na matapos na ang kontrata ko dito sa December. Melissa, may problema ba? Kung hindi ko pa narinig ang boses ni John, ay tuluyan na siguro akong nalunod sa lalim ng iniisip ko. Masyado bang halatang stress sa pagmumukha ko? Tanong ko sa kanya para makasiguradong totoo ngang mahalata sa mukha ko ang hirap ng sitwasyon. Baka magalit ka kapag sumagot ako ng anya na halatang nagdadalawang isip pa bago muling nagsalita. Medyo lang naman, kanina pa kasi nakakunot ang noo mo habang hawak mong cellphone mo. Agad naman akong nahiya sa sinabi nito. Ibig sabihin kasi noon, hindi lang siya ang nakahalata ng biglang pagbabago ng mood ko, kung hindi ang mga taong nakapaligid sa amin. Hindi ko pinahalata kay John na nalungkot ako dahil sa sinabi niya kung hindi sinubukan ko pa rin gawin ang lahat upang maibalik sa normal ang mood ko. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Seryoso niyang sambit. Pero nang muli siyang magsalita, ay napansin kong gumawa ito ng paraan para mapagaan ang loob ko. Pero kung kailangan mo ng taong magpapasaya sa'yo, nandito lang din ako. Ayos ba? Anya tsaka nakakalokong ngumiti sa akin. Kung kaya naman muling bumalik ang kulay ng mukha ko. Puro ka talaga kalokohan ano? Ginawa mo na nga akong peking girlfriend mo. Tapos gusto mo pang pasayain ako ng walang dahilan. Naririnig mo bang sarili mo dyan? Ngumiti ito ng makahulugan sa akin, kung kaya't dali-dali ko siyang binigyan ng babala. Huwag ka na magsalita ulit ng ganun, at baka mamaya ma-issue pa tayong dalawa. Sabi ko at saka umirap sa kanya. Minabuti kong lumapit na lamang sa kinaroroonan ng mga kabayan naming medyo abala na rin sa kani-kanilang mga topic para maiwasan ang kakulitan ng aking kumpare. Ang totoo ay kami lang naman kasi ni John ang magkakilala ng personal sa mga taong nandito. Ang iba kasi sa kanila ay nakilala ko lamang nung una akong niyaya ng kasamahan ko sa trabahong dumalo sa isang event para raw malibang naman ako kahit papaano. Gustuin ko man kasing manatili sa tabi ni John ay hindi maaari. Lalaki siya, habang babae naman ako.
At kahit sabing magkumpare lamang kaming dalawa, ay umiiwas pa rin akong may makarating na masamang balita sa aking asawa. Alam niyo, kung wala lang akong asawa, baka pinatulan ko niyang si John. Ang gwapo kasi at mukhang mabango pa. Sabi ng kabayan naming nagtatrabaho bilang isang receptionist sa hotel. Gustuin ko magsumang-ayon sa kanya. Ngunit tahimik na lamang kong napatingin sa kinaroroonan ni John. Akala ko'y nakaligtas na ako mula sa hot seat. Ngunit natahimik na lamang ako nang bigla nila akong tanungin. Hindi ba close kayong dalawa, Mel? Totoo bang hiwalay siya sa asawa? Naisin ko mang umiwas sa usapan. Ngunit wala akong nagawa kung hindi sabihin ang totoo tungkol sa dating misis ni John. Maging ang dahilan kung bakit natuldukan ang kanilang pagsasama. Maliban kasi sa gwapo, ay malakas rin talagang appeal nitong si John. Kung kaya naman kahit sinong babae ay magkakaroon talaga ng interes dito. Kaya nga noong mabanggit ko sa asawa kong nagkita kaming dalawa ni John dito, ay parang biglang nagbago ang timpla niya. Simula noon, hindi ko na muling nabanggit ang kaibigan nito dahil ayokong mag-isip siya ng kung ano-ano, lalo na't malayo kaming dalawa sa isa't isa. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanyang mas naging close kaming dalawa ni John, lalong-lalo na sa tuwing nagkakasama kami sa mga salo-salo tulad na lamang ng kinaroroonan namin ngayon. Muli akong nakatanggap ng chat mula sa aking asawa. Ngunit nabanggit lamang nito ulit ang pakay ng nanay niya. Kaya naman sinadya akong lumayo ng kaunti sa kinaroroonan ng mga kabayan namin nang sa ganoon ay hindi nila mapansin kung bigla na lamang akong maging problemado habang nakahawak sa cellphone ko. Pero nang muli kong marinig ang boses ni John, ay natulala na lamang ako sa aking kinatatayuan. Dessert time, babe. Muntik ko nang ituro ang sarili ko para siguraduhin ako ang kinakausap niya, pero siya mismo ang nag-confirm noon. May iba pa ba akong kausap? Ikaw nga, Melissa. Mel? Kumari, maliban na lang kung gusto mong baby na lang ang itawag sa'yo. John, baka may makarinig sa'yo. Saway ko sa kanya, tsaka napalingon na lamang para siguraduhin walang nakarinig sa sinabi nito. Agad namang siyang lumapit sa harapan ko, habang hindi pa rin nawawala ang matamis na ngiti sa mukha nito. Kung siya ay tuwang-tuwa, hindi ko naman magawang ngumiti dahil muli na namang nag-ring ang cellphone ko. Mukhang wala talagang balak umuwi ang biyanan ko hanggat hindi namin to napapagbigyan sa gusto niya. Sinubukan kong itago ang pinaghalong inis at frustrasyong nararamdaman ko, ngunit hindi naman to nakaligtas kay John. Kung gusto mong magkwento, handa naman akong makinig. Pwede ba kitang ilibre ng kape at dark chocolate cake kung gusto mo? Sinubukan kong panlabanan ang kagustuhan kong tanggapin ang paanyaya nito. Ngunit sa huli ay mas nangibabaw pa rin ang kagustuhan kong maisaboses ang nagpapabigat ngayon sa aking damdamin. Masaya akong dinala ni John sa sinasabi nitong coffee shop. Kahit mahalata pa ring masama ang timpla ko. Hanggang hindi ko namalayan na dahil sa mga biro at matatamis na mga salitang sinabi ni John sa akin, ay unti-unti na rin bumalik sa normal ang mood ko. Kung kanina'y paray o panay ang pangungontra ko sa kanya, ngayon ay tila mas lumawak ang koneksyon naming dalawa. Huli na nang mapansin kong nahaluan na ng lambing at landi ang mga biruan naming dalawa. Kung wala ka bang asawa, magugustuhan mo ko? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi naman ako umiwas. Bagkus, may ngiti ko pa siyang sinagot. Oo naman, hindi naman ako kasing manhid ng inaakala mo. Nagpatuloy ang biruan naming dalawa ni John hanggang sa hindi ko inasahang magbubukas na palayo ng pinto para lumagpas kami sa aming limitasyon. Kulang ang salitang apoy para mailarawan ang damdamin ko
nang magdikit ang mga katawan naming dalawa sa isang hotel na pinili naming kumubli sa aming pagkakasala. Pero John, mahinang tawag ko na lamang sa kanya nang tuluyang maihiga niya ako sa kamang iyon. Saglit namang natulala ang kumpari ko sa akin at napangiti na lang din nang mapansing sabik rin ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Kung natatakot kang baka makarating to sa asawa mo, imposibleng mangyari yun dahil alam kong hiniram lang naman kita sa kanya ngayong gabi. Hindi ako nakasagot sa paliwanag nito dahil tuluyan na rin akong nilunod ng bawal na sandali. Lalo na nang tuluyang pumagitan sa akin si John, nakusa ko namang tinanggap at niyakap nang walang pag-aalinlangan. Nang makauwi ako sa unit na tinutuluyan ko, ay hindi pa rin nawala sa isipan ko ang nangyari. At kahit magkausap na kaming dalawa, ng asawa ko sa tawag, ay lumilipad pa rin ang isipan ko. Sa takot na muli akong mahulog sa pagkakamaling minsan kong nagawa sa piling ng aming kumpare, ay minabuti kong tapusin ng maaga ang aking kontrata. Kahit papaano, may naipon na rin naman ako para mamuhay kami ng tahimik, malayo sa mga taong walang pakialam sa hirap at pagod namin. Alam ko naman na hindi sapat na rason ang inis at lungkot na nararamdaman ko upang makagawa ako ng kasalanan sa aking mister. Ngunit sa muling pag-uwi ko ng Pinas, ay napagtanto kong wala na rin naman akong magagawa para baguhin ang pagkakamaling nagawa ko. Ipinagbahala ko na lamang sa taas kung anuman ang kaparusahang ibibigay niya sa akin at kung sakaling dumating ang oras na iyon, ay malugod ko itong tatanggapin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at maraming salamat po sa mga nakinig.